Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu 1 hour ago. Medyo nakakatawa. Sabi niya, yung inaway mo muna, tapos nung naghirap ka, makahanap ng iba, sinusuyo muna ulit sila. Tungkol ito sa Philippines-China trade relations na kung saan ang ating Philippine Ambassador to China nakikisuyo sa mga Chinese businessmen na mag-invest dito sa Pilipinas. Ito, Manila Bulletin na post. Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz has urged Chinese businessmen to invest in the Philippines, emphasizing that the country is open for business and citing its strength in tourism, hospitality, wellness services, and education. Okay, so basahin natin yung bago yung article mismo, magbasa ka muna ako ng comments. Edgar Sumagayan, that's what you call bangag foreign policy. Homer Saints, China to PH, no thanks. Ano pa? Otaner Nobet, China, ay, na di nami, daghan ka watan sa Pilipinas. Ayaw nami, daghay ka watan sa Pilipinas. Timi Diagone, kapal ng mukha. Rodalin, ambot gyud laha iya dagko na iyang mga kato. Yung nangyari sa South Korea, yung kinansil yung loan agreement natin, 27 billion dahil baka daw maubos sa corruption. Oh, yun nga, magpautang, ayaw na nilang magpautang. Dahil sa talamak na korupsyon. Tapos, ito na ngayon, hinihikayat ang Chinese businessmen na mag-invest sa Pilipinas. Kung kayo ang Chinese businessmen, mag-invest ka sa Pilipinas, itong nangyayari ngayon na nangyayaring kalagayan, yung kaliwat kanan ng protest. Baka matulad tayo sa Nepal and Indonesia, mag-i-invest kayo. So I don't know opinion ko lang ito. Baka nahihirapan na ang ating bansa sa paghikayat ng investor sa ibang lugar. Kaya nagpunta na lang sa China. Kasi nga, ang China ang largest trading partner natin. Sila ang pinakamalaki. Okay, basahin natin yung article. Ano yung sinasabi nitong Chinese ambassador? Well, it's good. Kung mag-invest sila, bakit hindi? The more investment to come, mas makikinabang ang taong bayan. Sana nga mahikayat nila ang mga Chinese businessmen na mag-invest. Kagaya nung panahon ni PRRD before pandemic. Dahil sa foreign policy ni Tatay Digong, hindi niya inaway yung China. But hindi rin niya isinorender ang ating territorial rights sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi niya ipinilit yung arbitral ruling na alis kayo dyan, kaya amin yan. Hindi. Diplomasya lang. O anong nangyari? Tourist! Grabe! Number 1 tourist natin noong, I think, 2019. Chinese tourist. Kasi nga maganda yung relasyon. If I'm not mistaken, parang 1.9 million Chinese tourists ang bumisita sa Pilipinas nung maganda pa ang relasyon ng Philippines and China.
dahil sa foreign policy ng isang presidente. O ngayon, nasaan na yung dating 1.9? Wala pa atang 200,000 ang Chinese tourist natin. So kung turista ayaw magpunta dito, alanganin dahil inaaway, how much more mga businessmen nila. Okay, ito na yung article. Envoy pitches to Chinese investors. PH is open for business. Yes, open nga. Sino ba naman hindi mag-open? Ang tanong, mag-i-invest ba sila? Sabi niya, the embassy shared how the Philippines has sustained its momentum as a premier investment hub for Chinese investors during the China International Fair for Investment and Trade sa Beijing noong September 11. During back-to-back international trade fairs, the envoy enticed Chinese investors, innovators, and entrepreneurs to choose the Philippines as an ideal destination for future ventures. Sabi niya, the Philippines is a highly resilient, globally competitive hub for services in Asia. We invite Chinese entrepreneurs to visit our Philippine pavilion and explore future collaboration, combining China's advanced technology with our service expertise. Together, we can grow inclusively, just as China has shown by transforming the historic Shougang Steel site through innovation and creativity. So, number one na kapartner mo sa negosyo, aawayin mo. Anong klaseng foreign policy yan? Yung mga teritoryo na yan, wag nating isurrender, ipaglaban. Kailang, ang hindi maganda, sa tingin ko lang, opinion ko lang, yung ang gobyerno natin yan, masyadong dumikit sa US. Lahat na lang ng gusto ng US, EDCA sites, ammunition, manufacturing plant, missile system, tinatanggap lahat. Ay ano ang maging reaksyon ng China? Ay talagang aalma. Kasama sa pag-alma, yung mga negosyante na ayaw magpunta dito, baka dahil sa nakaambang gera. Lalo na sabi ng Pangulo, pag magkagera daw ang China and US over Taiwan, madadamay tayo, mag-i-involve tayo. Tinatakot niya ang mga investors na papunta dito. Yun po, ang foreign policy ng ating administrasyon. Awayin muna, and then makisuyo, punta naman kayo magnegosyo dito sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nag-atop na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak dia. Kali mo mani.
nggak mandai, nggak mandai apa?